Tungkol sa pagtatayo ng breeding farm, natural na naroon si Zukir upang tumulong sa paggabay sa biological na aspeto. Bilang mga underground mutated na nilalang, ang mga sentipede sa lupa ay maaaring mabuhay sa mahirap na kapaligiran pagkatapos ng apokalips. Ang kanilang sigla ay lubhang matibay, kaya hindi na kailangang mag-alala na hindi sila mapisa. Gayunpaman, pagkatapos ng pagpisa, kailangan nating isaalang-alang kung paano alisin ang kanilang ligaw na kalikasan at gawing mga alagang hayop na nagbibigay lamang ng kanilang mga pinagmulan para sa mga dayuhan. Nagbigay si Zukir ng nakabubuo na patnubay. Nagsisimula kami ng screening pagkatapos ng pagpisa. Ang mga masyadong agresibo ay maaaring direktang alisin na naiwan lamang ang mga may masunurin na ugali. Kailangang maging sapat ang mga supply ng pagkain. Ang mga kondisyon ng pamumuhay ay kailangang maging komportable, at ang labanan sa pagitan ng isa't isa ay kailangang mabigat na parusahan. Kung magpapatuloy ang mga bagay na ito, mawawala ang kanilang likas na pakikipaglaban. Kahit na ang kanilang pinagmulan ay patuloy na lumalakas, mawawala ang kanilang kakayahang lumaban. Hinawakan ni Lukeran ang kanyang baba at sinabing hindi sigurado, kung tutuusin, ito ay isang kakaibang hayop at ang kalikasan nito ay mahirap paamuin. Kung ito ay sumira balang araw, ito ay magiging mahirap kontrolin. Patuloy kong palalakasin ang bukid na ito para maiwasan ang mga aksidente. Nakangiting sinabi ni Zukir, huwag kang mag-alala, mayroon pa akong mga paraan upang harapin ang ganitong uri ng problema. Kailangan mo lamang silang turukan ng mga gamot upang mawala ang lakas ng kanilang mga paa mula sa yugto ng itlog. Ang isang malaking halaga ng mga hormone ay idinagdag din sa pagkain na kanilang pinapakain araw-araw. Ito ay ligtas. Anyway, ang kailangan lang natin is their origin. It doesn't matter what other parts. Napatingin si Lukeran kay Zukeran na nakangiti at nakasuot ng puting coat sa tabi niya at biglang kinilig. Ate Zu, bakit bigla akong natakot sa'yo? Napaangat ng ulo si Zukir nang marinig niya ito at inilipat ang tingin mula sa notebook kung saan siya nagre-record ng mga eksperimento sa kisem. Talaga? Ngunit ang mga doktor at mga butcher ay medyo magkatulad. Alam ito ng sinumang nakakita ng operasyon. Ngumiti si Lukeran, anyway, responsibilidad ko lang ang pagtatayo ng breeding farm para sa susunod na breeding, ipapaubaya ko ito sa iyo, Uncle Yu at Brother Xu. Sa oras na ito, si Uncle Yu at Fatty Xu ay nakasuot ng mga full protective suit at sinusuri ang status ng centipede egg sa breeding farm. Sina Zukir at Lukeran ay responsable para sa teknikal na gawain. Kung tungkol sa pisikal na gawain, syempre kailangan nilang ipaubaya sa kanila. Ang plano sa pagpaparami ng alupihan sa lupa ay nagpatuloy ng ganito. Para kay Zhang Yi, ang pinakahihintay niya ay ang Mecha Project na pinag-iisipan ni Lukeran sa loob ng halos 2 taon ay nakagawa na ng malaking tagumpay. Sa araw na ito, misteryosong tinawag ni Lukeran si Zhang Yi sa kanyang laboratorio. Ngayon, mayroong higit sa 100 underground laboratories na inihanda para sa Lukeran. Hindi naman kasi kailangan ng warehouse dito kaya napakalaki ng space. Kinuha ni Lukeran si Zhang Yi at binuksan ang isang saradong pinto ng alloy. Kuya, matagal na akong nag-aaral ng mecha at sa wakas ay nakagawa ako ng pinakaperpektong set ng mga gawa. Naniniwala akong magugustuhan mo ito. Bago buksan ang pinto, tumingin si Lukeran kay Zhang Yi nang may kumpiyansa at mayabang na sinabi. Ang mga mecha ay palaging umiiral sa mga pelikulang science fiction. Gayunpaman, sa loob ng halos 1 siglo, ang mga militar ng iba't ibang bansa ay nagsagawa ng pananaliksik at lihim na inilapat ito sa militarisasyon. Gayunpaman, dahil sa iba't ibang issue tulad ng gastos, teknolohiya at functionality, hindi kailanman opisyal na lumitaw ang mga mecha sa harap ng mundo. Ngayon, karamihan sa mga teknikal na problema ay aktwal na nalutas ni Lukeran. Ang tanging problema ay upang malutas ang problema sa enerhiya. Ang ratio ng pagganap ng presyo ng mga malalaking mecha ay napakababa at hindi ito kasing ganda ng paggawa ng isang nakabaluti na sasakyan na may parehong mga materyales. Ngunit ang mga exoskeleton ay may ibang kahulugan sa panahon ng dayuhan. Maaari itong ikabit sa ibabaw ng katawan ng tao at maging bahagi ng pagiging epektibo ng labanan ng tao. Maging ito ay depensa, pag-atake, o ang sistema ng tulong sa labanan na dala ng sarili, ito ay malaking pakinabang sa mga dayuhan. Tumingin si Zhang Yi sa dahan-dahang binuksa.
Sa gitna ng laboratorio, nakita niya ang isang peres ng maitim na full-body armor na tahimik na nakatayo sa workbench, na para bang isang tahimik na hayop ang naghihintay na magising ang may-ari nito. Ang madilim na hitsura at naka-streamline na hugis ay puno ng tunay na kagandahan. Ang mate na hitsura ay walang salamin at medyo rustic, ngunit mayroon itong mga katangian na lubhang kapaki-pakinabang upang labanan. Wala kahit isang bakas ng pagmuni-muni ang makikita sa tactical eyepiece ng helmet. Sa unang pagkakataong nakita ito ni Zhang Yi, ang naisip niya ay itim. Masyado bang halata ito? Mabilis na sinabi ni Lukeran, ito ay may built-in na chameleon system na maaaring magsagawa ng optical invisibility ayon sa nakapaligid na kapaligiran. At maaari mo ring kontrolin ang kulay nito ng nakapag-iisa. Tumango si Zhang Yi na may kasiyahan. Lumapit siya sa gilid ng armor at tiningnan ito ng mabuti. Ito pala ay imposibleng sabihin kung ano ang pagganap nito sa pamamagitan lamang ng pagtingin sa hitsura nito. Mukhang maganda ito, at ang hitsura nito ay nagbibigay sa mga tao ng manipis na pakiramdam. Hindi ito kasing laki ng naisip na mecha. Nasa tabi niya si Lukeran, maingat na ipinakilala ang pagganap nito kay Zhang Yi. Pinangalanan ko itong mecha, Qianlong. Ito ang pangalawang henerasyong mecha na binuo ko. Nasubukan na ni Uncle Yu ang unang henerasyong mecha dati, at ang pangkalahatang pagganap nito ay medyo maayos. Batay dito, lubos kong pinahusay ang pagganap nito. Una sa lahat, sa bigat, dahil sa paglitaw ng yuan matter, nabawasan ang bigat ng pagdadala ng compressed fuel. At pagkatapos umunlad ang kakayahan ko, napabuti rin ang performance ng e-metal. Kaya ang bigat ng set ng exoskeleton mecha na ito ay 15 kilo lang. Ang 15 kilo ay maaaring medyo mahirap para kay Zhang Yi noong nakaraan. Ngunit ngayon, una, siya ay masipag sa pag-ehersisyo, at pangalawa, ang kanyang katawan ay pinahusay ng physical transformation ni Zukir, kaya ang bigat ay ganap na matitiis para sa kanya at walang anumang pressure. Tinitigan ni Zhang Yi ang mecha ng mabuti. Sa ilalim ng kontrol ni Lukeran, patuloy itong nagbabago ng mga kulay na nagpapakita ng optical stealth performance nito. Kasalukuyan akong lumalaban ng normal. Nang hindi naapektuhan ang sarili kong mga galaw, kaya kong magdala ng hanggang 50 kilo ng timbang sa aking katawan. Sa makatuwid, maaari kang magdagdag ng isa pang 15 kilo ng mga armas at iba pang mga tuol sa itaas. Hindi ito dapat lumampas sa 30 kilo sa pinakamaraming. Tumango si Lukeran, sa mga armas, hindi ito malaking problema para sa iyo, kapatid. Maaari mong ilagay ang mga armas sa ibang espasyo. Ngunit para sa mga emerhensya, nagdagdag pa rin ako ng isang high-energy compression cannon sa aking pulso. Upang mabawasan ang timbang, ito ang tanging sandata, ngunit ang lakas ng pag-atake nito ay lubos na mapagkakatiwalaan. Ito ay hindi mas mahina kaysa sa iyong kulob, kapatid. Kaya sa susunod, magdadagdag ako ng iba pang mga tuol sa armor, tulad ng gamot at backup na pagkain. Tumango si Zhang Yi, napakagaling. Iniunat niya ang kanyang kamay, so, ano ang tungkol sa pagtatanggol na pagganap? Si Zhang Yi ay hindi partikular na nagmamalasakit sa nakakasakit na pagganap. Imposibleng asahan na ang isang mecha ay magbibigay sa kanya ng kakayahang makipaglaban sa mga pinahusay na alien sa antas ng Epsilon. Sa makatuwid, ito ay pinakamaasahan upang mapahusay ang depensa. Tiyak na naiintindihan ni Lukeran kung ano ang pakialam ni Zhang Yi. Umiti siya, huwag kang mag-alala tungkol dito. Napakurap siya kay Zhang Yi, maingat kong pinakintab ang mecha na ito sa loob ng kalahating taon. Ang buong katawan ay gawa sa e-metal at mga materyales na katulad ng e-metal. Sa mga tuntunin ng depensa, maaari nitong mapaglabanan ang unang paglulunsad ng isang Tomahawk missile nang hindi nawasak. At ang panloob na liner ay muling idinisenyo batay sa pagganap ng itim na suit ng militar. Kahit na ito ay makatiis ng isang paputok na epekto, maaari itong sirain karamihan sa mga epekto. Ayon sa aking pagtatantya, ang kabuang depensa nito ay halos katumbas ng isang pinahusay na dayuhan na may power index na humigit kumulang 5,500 puntos. Biglang nagningning ang mga mata ni Zhang Yi. Magaling! Ito ay lubos na nagpahusay sa kanyang survivability. Nagpatuloy si Lukeran, at isinasaalang-alang ko rin ang kakayahang umangkop nito. Kapatid, tingnan mo ito. Kinuha niya ang computer sa kanyang kamay at ipinasok ang isang serye ng mga tagubilin. Sa susunod na sandali, nakita ni Zhang Yi na ang baluti ng nakatagong dragon sa kanyang harapan ay parang carp
na may hindi mabilang na kaliskis na tumataas sa buong katawan nito. Bumukas at isinara ang mga ito ng maayos, tulad ng mga alon sa tubig. Sa mas malapit na inspeksyon, lumalabas na ang ibabaw na layer ng armor ay hindi ginawa sa isang piraso. Sa halip, ito ay isang kumpletong set ng armor na binubuo ng maraming scale armors. Ito ba ang chainmail? Agad na nakita ni Zhang Yi ang pinagmulan ng inspiradong disenyong ito. Lu Keran shook kanyang ulo, hindi ganap. Ang ilang mga lugar ay integrally konektado, ngunit karamihan sa mga lugar, lalo na ang joints, ay gawa sa fish scale armor. Sa ganitong paraan, masisiguro kong kapag isinuot mo ang baluti, kapatid, ito ay magiging tulad ng pagsusuot ng damit at hindi ka magkakaroon ng anumang discomfort sa paggalaw. Sa karagdagan, dahil ang problema sa enerhiya ay nalutas na, mayroong isang nakatagong jet tail sa likod na maaaring makamit ang ultra-high-speed flight sa maikling panahon. Napakamot ng ulo si Lu Keran at medyo nahihiya na sinabi, kung isa sa alang-alang ang kakayahan ng aking kapatid, nabawasan ko ng husto ang bigat ng mecha. Marami rin akong nawalang armas at kagamitan. Kahit ang flight mode ay maaari lamang tumagal ng kalahating oras lamang. Kuya, dapat ay kaya mong tanggapin ito, di ba? Tumango si Zhang Yi na may kasiyahan sa oras na ito. Ang gusto niya ay isang set ng armor lang. Maaari pa ngang sabihin na ang hanay ng sandata na ito ay pinakamahalaga lamang sa kanya dahil ito ay ganap na na-customize. Nahulog man ito sa mga kamay ng iba, malamang na ito ay isang hanay lamang ng mga shell ng pagong na may isang katangian ng labanan at nakatuon sa depensa. Gayunpaman, ang pangunahing focus ni Zhang Yi ay ang mga pangmatagalang pag-atake. Ang mecha na kailangan niya ay may mataas na depensa, mataas na kadaliang kumilos at mataas na kakayahang umangkop na sapat na. Huminga ng malalim si Zhang Yi, nanginginig ang kanyang mga mata sa tuwa. Sinabi niya kay Lu Keran, paano ako magkakaroon ng anumang mga opinyon? Hindi ako mas masisiyahan. Keran, gusto ko ang iyong exoskeleton armor. Magaan ang mga armas dahil walang kakulangan ng mga armas sa alien space ni Zhang Yi, kaya hindi na kailangang itambak ang mga ito sa itaas para tumaas ang timbang. Ang high-speed flight time ay maikli dahil si Zhang Yi ay may kakayahang lumipad, at ang function na ito ay ginagamit lamang para sa mga emergency. At kung talagang matagal lumipad, kailangan lang ni Zhang Yi na maglagay ng gasolina, na hindi naman problema. Sa oras na ito, medyo naiinip na si Zhang Yi. Nasubukan na ba ang mecha na ito? Tumango si Lu Keran, libu-libong beses ko na itong sinubukan at walang panganib sa kaligtasan. Naiintindihan ni Lu Keran si Zhang Yi, hindi siya mahilig maging ginyapig. Tumango si Zhang Yi. Hindi naman sa hindi siya nagtitiwala sa kakayahan ni Lu Keran, nasanay lang siya. Inilipat ni Lu Keran ang kontrol ng mecha kay Zhang Yi. Hinubad ni Zhang Yi ang kanyang coat, nakasuot lamang ng itim na lining ng suit, at pagkatapos ay lumakad papunta sa mecha. Agad na nagbukas ng butas ang fish scale armor, na nagpapahintulot kay Zhang Yi na maisuot ito na parang jumpsuit. Matapos isuot ang armor, kakaibang pakiramdam ang naramdaman ni Zhang Yi, na para bang nakasuot siya ng medyo mabigat na sportswear, nang hindi nalulumbay o mabigat. Ang mismong exoskeleton armor ng tao ay itinayo batay sa istruktura ng katawan ng tao ni Zhang Yi. Hanggat hindi ito nawawala ng enerhiya, maililigtas nito si Zhang Yi ng maraming pisikal na lakas. Ang pagsusuot nito ay nagpapahintulot sa mga tao na magdala ng napakabibigat na bagay na may kaunting puwersa lamang. Tumingin si Zhang Yi sa paligid sa pamamagitan ng taktikal na APs, at hindi nagtagal ay umangkop siya sa lahat ng ito. Gusto kong lumabas at subukan ang kapangyarihan ng baluti na ito. Pinunasan ni Zhang Yi ang kanyang mga kamay at tuwang-tuwang humakbang pasulong, kumikilos na parang sumasakay sa hangin, na may mabibilis na hakbang. Siya at si Lu Keran ay umalis sa laboratorio sa ilalim ng lupa at lumabas. Hindi nagulat ang pamilya nang makita ang eksenang ito. Matagal na nilang alam ang tungkol sa pagbuo ng ganitong uri ng baluti. Unang beses ko lang nakita si Zhang Yichuan. Ibinaba niyang siya ang kutsilyo sa kanyang kamay at sinabing may gulat na ngiti, mukhang nakumpleto na ang suit of armor ni Zhang Yi. Ito ay tiyak na isang napakalakas na bagay. Ngumiti si Zhu Haimi sa tabi niya at sinabing, sino ang hindi nakakaalam na sa puso ni Keran, ang kanyang kapatid na si Zhang Yi ang pinakamahalaga. Nagkatinginan ang dalawa at mumiti, ngunit mabilis na tinanggal ang kanilang mga tapis, nagsuot ng makapal na damit at sumunod sa labas. Umalis si Zhang Yi sa kanlungan at agad na nagsimulang subukan ang mga pangunahing gamit ng baluti na ito.
Potensyal, ang baluti ay may napakaraming kakayahan, at ang mga komplikado ay nangangailangan ng pagsasaulo ng mga tagubilin para sa mga araw at gabi. Gayunpaman, karamihan sa mga function ay mga pantulong na function lamang, at ang kanilang presensya o kawalan ay hindi humahadlang sa normal na paggamit. Sa makatuwid, sinubukan ni Zhang Yi ang pinakamahalagang kakayahan nito. Lumilipad ang isa. Gumawa si Zhang Yi ng sapat na paghahanda sa kaligtasan. Maaaring payagan siya ng all things follow na makatakas sa sandaling maramdaman niyang wala na sa kontrol ang baluti. Sa makatuwid, walang dapat ipag-alala. Sa isang hininga, pinabilis niya ang kanyang bilis at pumailang lang sa langit. Dalawang asul na apoy ang sumunod sa kanyang likuran, lumilipad ng mas mabilis kaysa sa pinakabagong mga fighter planes ngayon. Nakaka-excite talaga ang bilis ng paglipad. Sa mahigpit na pagsasalita, hindi pa naranasan ni Zhang Yi ang pakiramdam ng napakabilis na paglipad. Palagi siyang nangunguna sa space shuttle sa bawat kanta. Kaya sa pagkakataong ito, talagang naramdaman niya ang masarap na pakiramdam ng hangin na lumilikha ng nakakatakot na sonic boom sa likuran niya. Lahat ng tao sa shelter ay nakatingin sa kanya mula sa malayo. Nakita lang si Zhang Yi na nagmamadaling pataas-baba sa ere, gumagawa ng maraming random na pagsubok. Hindi binigo ni Qianlong si Zhang Yi sa kanyang kakayahang lumipad, talagang perpekto ito. Bukod dito, ang problema sa supply ng enerhiya ay malulutas sa pamamagitan lamang ng pagpapalit ng Yuan Energy Block. Tulad ng para sa Intelligent Combat System, hindi ito gaanong naiba sa Intelligent System ng Combat Suite. Si Lu Keran ay nakikibahagi sa makinarya, ngunit ang militar ay nangunguna pa rin sa mga tuntunin ng mga matalinong sistema. Ang ginamit ni Zhang Yi ay dinisenyo mismo ni Yang Xingxin. Ito ay binago mula sa sistema ng labanang militar at naging isang independenteng bersyon. Kaya hindi na kailangang mag-alala na ang intelligent system ng armor na ito ay ma-hack ng iba. Ang sistema ng armas, tulad ng Li Shu at Baixiao na ginamit ni Zhang Yi, ay mga nangungunang armas sa pag-imbak ng enerhiya at hindi na kailangang magsabi pa. Sa mga tuntunin ng depensa, ito ay gawa sa pinakabagong Yi metal body na mapagkakatiwalaan din. Ang higit na ikinagulat ni Zhang Yi ay ang flexibility nito. Walang mahirap na pakiramdam tulad ng pagmamaneho ng isang mecha, hindi nakakagulat na ito ay tinatawag na isang exoskeleton mecha. Kinuha ni Zhang Yi ang Hengdao Shenkai at ginamit ang kanyang kakayahan sa espada. Ang Hengdao ay tumusok sa hangin at gumawa ng tunog ng pangangaso. Ang mga siko, balikat, tuhod, bukong-bukong, at balakang ay malayang maiunat, na tinitiyak na hindi maaapektuhan ang malapitang labanan. Ang mecha na ito ay maaari lamang ilarawan sa dalawang salita, perpekto. Ang Hidden Dragon Armor ay sinubukan ni Zhang Yi, at lubos siyang nasiyahan sa mga resulta. Salamat sa tulong ng exoskeleton, ang kanyang lakas at bilis ay maaaring mapabuti muli kapag nakikipaglaban sa malapit na quarter. Ayon sa sariling tantya ni Zhang Yi, ang tulong ng baluti na ito ay maaaring tumaas man lang ng 500 puntos ang kanyang ability index. Maaaring hindi ito gaanong, ngunit ito ay napakahalaga dahil lubos nitong pinahuhusay ang kaligtasan ng buhay ni Zhang Yi at naging magic weapon ni Zhang Yi. Halimbawa, kung nakikipag-away siya sa iba, lumalaban siya hanggang sa pareho silang nasa dulo ng kanilang lubid at malapit nang maubusan ng gasolina. Ang baluti na ito ay maaaring magbigay sa kanya ng captain-level combat power sa maikling panahon. Malaki ang pakinabang nito sa mga kritikal na sandali. Sa mga karaniwang araw, ito ay katumbas ng isang napakahusay na bersyon ng uniforme ng labanan na perpekto sa pagiging simple nito. Dumaan si Zhang Yi sa Lujiang River na may hawak na banal na hukom. Ikinumpas niya ang kanang kamay pasulong nang hindi gumagamit ng anumang kapangyarihan. Umasa na lamang siya sa kapangyarihan ng mecha at sa talas ng banal na hukom upang maputol ang isang malalim na kalahating daan sa yelo. Meter, gulis daan-daang metro ang haba. Talagang hindi masama. Dumaong si Zhang Yi sa gilid ng Lujiang River. Tiningnan niya ang kanyang bagong kagamitan nang may malaking kasiyahan at nakangiting tumango. Kok! Itinulak ng palaka ang isang malaking butas sa ilalim ng yelo at umakyat palabas, kumurap ang malalaking bilog nitong mga mata at tumingin kay Zhang Yi. Mahimbing ang tulog niya at bigla siyang nagising. Siya ay labis na naguguluhan. Lumingon si Zhang Yi at sinulyapan ito nang marinig ang sigaw, pagkatapos ay binuksan ang kanyang maskara. Sorry, nagising kita ha. Nang makita ng palaka na ang lalaki ay si Zhang Yi, tuwang-tuwa siyang tumalon.
Sa pagtingin sa mecha kay Zhang Yi, ang mga bituin ay nasa kanyang mga mata at pinunasan niya ang kanyang mga kamay sa pananabik. Wow! Mecha talaga. Ang galing! Pagkatapos ng lahat, ang mga palaka ay mga tao noon, at halos walang tao sa mundo na maaaring labanan ang alindog ng mga mecha at excavator. Nang makita ni Zhang Yi ang palaka, umiti si Zhang Yi at sinabing, nakatulog ka ulit ng matagal sa pagkakataong ito. Tinapik-tapik ng palaka ang kanyang puting nyebe na tiyan, ang pagtulog ay napakagandang bagay. 3 bagay ang gusto ng aking palaka sa kanyang buhay, nanghuli ng mga insekto, natutulog, at nagbabahagi ng magagandang musika sa mga kaibigan. Nang marinig ito ni Zhang Yi, isang ideya ang biglang pumasok sa kanyang isipan. Frog, mahilig kang kumain ng surot. Ano ang isipin mo kung hihilingin kang mag-alaga ng surot? Ang mga palaka ay tila may mga espesyal na kakayahan upang kontrolin ang mga bug. Bagamat ang kakayahang ito ay tila napakahina para sa mga high-level na bug, kung linangin mo ito at maging administrator ng ground centipede farm, dapat mong makuha ang 2 beses ang resulta sa kalahati ng pagsisikap. Nagliwanag ang mga mata ng palaka, sapat na ba ang pagkontrol ng insekto? Naningkit ang mga mata ni Zhang Yi. Sapat na. Ang mga earth centipede egg na iyon ay inilatag lahat ng insect mother matapos lamunin ang malaking halaga ng yuanxi ore. Ang kanilang mga panlabas na shell ay lahat ng kulay, at ang earth centipedes na kanilang ipinanganak ay kabilang sa pinakamalakas. Kung hahayaan mong kumain ang palaka, parang hindi ito kakain ng marami. Kapag lumaki ang bagay na iyon, tumitimbang ito ng hindi bababa sa ilang libong libra bawat ulo, at ang nilalaman ng protina nito ay maraming beses kaysa sa karne ng baka. Maaari kang magkaroon nito. Sabi ni Za. Tuwang-tuwang tumalon-talon ang palaka, kwak. Ang galing talaga. Binawi ni Zhang Yi ang palaka, at nagmamadaling lumapit ang mga miyembro ng kanyang pamilya, at tinanong si Zhang Yi kung madaling gamitin ang kanyang bagong sandata. Nag-thumbs up si Zhang Yi, Giant, you can't be any better. I'm very satisfied with this mecha. Dinala niya ang palaka at sinabi kay Zukier, Kier, tutulungan ka rin ng palaka na pamahalaan ang bukid sa hinaharap. Bumulong siya kay Zukier, kung aalis tayo balang araw, dapat may tao sa bahay na tutulong sa atin sa pag-aalaga ng mga bug para maiwasan ang gulo. Kung wala sila rito, ang nakakatakot na mga alupihan na ito ay maaaring magdulot ng kakilakilabot na sakuna sa rehiyon ng Jiangnan. Siyempre si Zhang Yi ay dapat maging lubhang maingat. Tumango si Zukier nang may pag-unawa at nakangiting sinabi, sa tulong ni Frog, magiging mas madali ang pamamahala sa sakahan sa hinaharap. Kinawayan niya ang palaka at dinala ito sa bukid upang ipaliwanag dito ang kaalaman sa pagpapalaki ng mga alupihan sa lupa. Lumapit si Zhang Yi kay Lukeran na mukhang sabik. Ang mga mata ni Lukeran ay kumikinang. Siya ay labis na nasasabik na ang kanyang pagsusumikap ay makilala ni Zhang Yi. Iyan ang pinakamalaking pagmamalaki ng isang teknisyan. Keran, maraming salamat sa pagtulong mo sa akin mula noong kantang ito. Sinabi ni Zhang Yi ng taos puso. Namula ang mukha ni Lukeran at naikuyom niya ang kanyang mga kamao, may bakas ng pawis na tumutulo mula sa kanyang mga palad dahil sa sobrang excitement. Ang mecha na ito ay magkakaroon lamang ng pinakamalaking epekto kapag isinuot mo, kapatid. Mula ngayon, kuya, kapag pumunta ka saan man sa mundo, may makakakita sa aking obra maestra. Ito ang pinakamalaking kita ko. Kaya kuya, dapat magpasalamat ako sa pagbibigay mo sa akin ng pagkakataong ito. Bahagyang umiti si Zhang Yi, nakamit natin ang tagumpay ng isa't isa, tama ba? Tumango si Lukeran. Napatingin si Zhang Yi sa gilid. Nasa hindi kalayuan sina Uncle Yu at Fatih Xu, nakatingin sa perpektong exoskeleton mecha sa kanya. Ang liwanag sa kanyang mga mata ay mas nakakapanabik kaysa makakita ng isang nangungunang dilag. Ang nakita ni Uncle Yu ay isang makapangyarihang sandata na nagpapataas ng lakas ng labanan. Ang nakita ni Fatih Xu ay isang higanteng figura ng Gundam. Tinanong ni Zhang Yi si Lukeran, maaari bang gawing mass-produce ang ganitong uri ng baluti? Matagal nang alam ni Lukeran na si Zhang Yi ay magkakaroon ng ganitong uri ng problema. Sumagot siya, bigyan mo ako ng sapat na materyales at oras, at makakagawa ako ng isa pang set sa loob ng 1 buwan. Gayunpaman, ang set ng armor na ito ay pinasadya para sa iyo, kapatid. Hindi ito angkop para sa iba na isuot. Halimbawa, ang baluti na ginawa para kay Uncle Yu. Ang mga armas ay dapat ang pinakamahalaga,
dahil ang Uncle Yu ay may isang paraan ng pag-atake at walang mga pangmatagalang kakayahan sa output. Para naman sa ginawa para kay Fatixu, kalimutan mo na lang, basta-basta lang maghalo ng ilang armas, pagandahin lang ang weight-bearing capacity at escape ability. Kung tutuusin, kapag si Fatixu ay nakikipaglaban, mabuti na makatakbo sa malayo at gamitin ang kanyang mga kakayahan upang kontrolin ang larangan. Hinawakan ni Zhang Yi ang kanyang ilong, tama. Walang saysay ang mass production, pagkatapos ng lahat, ang bawat dayuhan ay may iba't ibang kakayahan. Bukod dito, nangangailangan ng maraming enerhiya at superpower para kay Lukeran upang makabuo ng baluti. Kung may paraan, gumawa tayo ng set para sa lahat. Hindi ito nangangailangan ng malakas na kakayahan. Gaya ng sinabi ko, ang pangunahing bagay ay protektahan ang iyong buhay at makatakas. Tumango si Lukeran at nakangiting sinabi, napag-isipan ko na ito. Noong itinatayo namin ang Qianlong, mayroong higit sa 100 pang-eksperimentong makina. Bagamat ang pagganap ay hindi kasing husay ng Qianlong, mabuti pa rin ito para sa pagtatanggol sa sarili. I'll modify them para magamit ng lahat. Nagtataka si Zhang Yi kay Lukeran, paano ang iyong sarili? Inilagay ni Lukeran ang kanyang mga kamay sa likod ng kanyang likod at umiling ng isang misteryosong ngiti, gusto ko lang maging kaswal. Biglang naghinala ang mga mata ni Zhang Yi. Ito ba ay isang sobrang lihim na sandata? Itinulak siya ni Lukeran, malalaman mo mamaya. Pero hindi ko pa maipapakita sa iyo ang akin dahil hindi pa ito tapos. At ako lang ang makakakontrol sa akin. Ang lahat sa bahay ay na-upgrade ng maayos, maging ito ay mga armas o mga tao. Ang kanlungan ngayon ay hindi magugupo na masasabi pa nga ng walang pagmamalabis na kayang tiisin ang isang malaking lugar na hindi gumagamit ng Death of Love. Sa breeding farm, sa ilalim ng maingat na pangangalaga ni Zukir, sa wakas ay nagsimulang mapisa ang mga makukulay na alupihan sa lupa. Ang palaka ay bihira ring magsuot ng puting Amerikana at nagsimulang maingat na magparami ng mga insekto. Mahal na mahal niya ang trabahong ito at siya mismo ay mahilig sa bug. Ang pinakamahalagang bagay ay ang mga bug na ito ay maaari ding kainin na isang magandang bagay. Maaari lamang itong lumubog sa putik sa ilalim ng Lujiang River. Ngunit ngayon ay nakahanap na ito ng isang bagay na gusto nitong gawin at magaling, kaya ito ay mas matulungin. Isa-isa, ang unang batch ng Yuan Ore ay dinala rin mula sa Shengjing. Ibinigay ni Zhang Yi ang napagkasunduang 7% sa Blizzard City sa pamamagitan ng iba't ibang espasyo, 5% sa Deng's Technology, at ang iba ay ibinalik upang pakainin ang Earth Centipede at pinuhin ang elemental na bagay. Sa wakas, nang handa na ang lahat, nagpasya siyang magtungo sa nalalatagan ng niebe. Sa panahong ito, mahigit 100 ng video call ang ginawa ni Pajijesang sa kanya. Taos puso niyang hiniling sa kanya na pumunta sa talampas na nababalutan ng niebe at dumalo sa Chuanzhao Dharma Assembly. Kung hindi, wala siyang magagawa kundi kunin ang kanyang mga pinagkakatiwalaan, tumakas mula sa nalalatagan ng niebe, at humingi ng asilum sa ibang mga rehiyon. Ayon kay Pajijesang, habang papalapit ang Chuanzhao Dharma Assembly, ang pamilyang Yashelangtai ay nagsisimulang paigtingin ang pag-uusig laban sa iba pang 3 pangunahing pamilya. Ang patriarch ng pamilyang Yashelangtai, ang Chaiba ng Sangjia Temple, si Yashelangtai Deji, na may hawak ng pinakamataas na kapangyarihang pampulitika at relihiyon sa Snowy Plateau, ay halos tahasang sinabi sa kanila na mayroon lamang 2 landas na mapagpipilian. Alinman sa piliin na sumuko sa pamilya Yashelangtai at ibigay ang lahat ng teritoryo at pribadong sundalo sa kanilang mga kamay. O maghintay na lang na maalis ng pamilyang Yashelangtai. Ang may-ari ng libing ay ipinanganak sa pamilyang Yashelangtai. Bagamat siya ay may dalisay na kalikasan, hindi siya papatay ng mga inosenteng tao nang walang habas. Ngunit kasama siya rito, walang nangahas na kumilos laban sa pamilyang Yashelangtai. Ang ibang mga pamilya ay maaari lamang bugbugin ng pasibo. Hindi rin magtatagal para maalis ang kanilang pamilya sa Snowy Plateau. Ang 4 na pangunahing pamilya ay iba sa ibang puwersa. Sila ay umiral sa talampas na nababalutan ng niebe sa loob ng mahabang panahon at mayroon silang malaking impluensya sa parehong sibil at politikal na mga bilog. Sa makatuwid, hindi papayag ang pamilyang Yashelangtai na patuloy silang umiral. Sa sandaling sumiklab ang digmaan, lahat sila ay mapapawi upang maiwasan ang kanilang muling pagkabuhay. Kaya naman, sa tuwing mag-uusap sa telepono sina Pajijesang at Zhang Yi, nagiging mas balisa at medyo mapagpakumbaba pa ang kanilang saloobin.
Sinamantala ni Zhang Yi ang pagkakataon na kumuha ng 2 pang video materials ng orihinal na bersyon ng The Biography of King Caesar mula sa kanya. Habang tinitignan niya ito, mas lalo siyang natakot dahil nakakakilabot lang ang nilalamang inilarawan dito. Ang ilan sa mga sinaunang kwento na ipinahayag dito ay masyadong kakaiba at hindi ka panipaniwala. Ngunit ngayon tila ito ay hindi isang gawa-gawa, bagkus isang makasaysayang katotohanan na sadyang itinago. Malapit ng natagpuan ni Zhang Yi si Yang Xingxin. Kapag nakakaharap ng mahahalagang bagay, madalas siyang mahilig magdesisyon kasama si Yang Xingxin. Ang mga ideya ng isang tao ay may mga limitasyon, ngunit ang blind spot ng paningin ng 2 tao ay magiging mas maliit. Sinabi ni Zhang Yi kay Yang Xingxin, ang pamilya Paji ang may hawak ng mga sikreto ng sinaunang kasaysayan. Kung makukuha natin ang kumpletong bersyon ng ang talambuhay ni Haring Caesar, magkakaroon tayo ng pagkakataong tiktikan ang mahiwagang mga grupong etniko sa ilalim ng lupa sa pamamagitan ng demonyong bansa sa ilalim ng nalalatagan ng nyebe na kabundukan. Lihim. Kaya sa pagkakataong ito, sa tingin ko ay makakapunta ako sa Dharma Conference. Kahit hindi gumana, bawin mo na lang sa Paji Jesang. Naghanda si Zhang Yi para sa pinakamasama. Desidido siyang makuha ang talambuhay ni Haring Caesar. Kung makukuha niya ito sa makatwirang paraan, wala itong problema. Ngunit kung ang gulo ay masyadong malaki at hindi niya kayang bayaran, kailangan niyang gawin ito kahit nasubukan siya ng mga masasamang tao. Sinabi ni Yang Xingxin, hinihiling kami ng pamilyang Paji na pumunta, ngunit tila napilitan sila sa isang dead end. Ito ay isang walang magawang hakbang upang himukin ang tigre, upang lamunin ang lobo, at tiyak na magbabantay sila laban sa atin. Gayunpaman, sa palagay ko parehong may sapat na halaga ang teksto ng ang talambuhay ni Haring Caesar, at ang mga lihim sa ilalim ng mga bundok na nababalutan ng nyebe. Tumingin siya kay Zhang Yi, brother, sa tingin mo ba ay may pagkakataon kang manalo kung makikilala mo ang gatekeeper ni Hades sa Foggy Valley Abyss o ang batang nakaputi sa ilalim ng Kinling Mountains? Natahimik si Zhang Yi ng buong 20 segundo. Sa wakas, sinabi niya nang may depressed na tingin, kung tatakbo ako ng buong lakas, hindi nila ako 100% mahuli. Baka may pagkakataon na makatakas, siguro. Hindi mahalaga kung ang gatekeeper ng Hades na nakasuot ng itim na baluti o ang puting dragon na may ulo ng ahas at katawan ng tao, hindi nila ginamit ang kanilang buong lakas nang salakayin sila. Mukhang pinagbabawalan na silang umalis sa kanilang lugar. Sa makatuwid, si Zhang Yi at ang iba pang mga tao, si Epsilon, ay nakatakas. Kung hindi, si Zhang Yi at ang iba pa ay hindi makakalaban sa kanila batay sa kanilang lakas. Sinabi ni Yang Xingxin, sa kasong ito, kung minsan ay walang silbi ang pag-urong ng walang taros. Kung ang isang krisis ay darating ng maaga o huli, ang pagpapalakas ng iyong sarili ay ang pinakamahusay na paraan upang harapin ang lahat ng mga krisis. Nag-cross arms si Zhang Yi at sumandal sa dingding, paulit-ulit na iniisip ang sarili niyang mga karanasan. Sa sangang daan ng buhay, ang bawat pagpili ay partikular na mahalaga. Magkamali ka at baka mawalan ka ng buhay. Bahagyang umiti si Zhang Yi, tama ka. Kung titingnan ang kasalukuyang sitwasyon, ang Snowy Plateau ang dapat na pinakaangkop na lugar para puntahan ko. Kung tutuusin, kahit na umiiral pa rin ang mga puwersa ng demonyo sa ilalim ng lupa. Ngunit gaano kalakas ang isang grupo na sinupil ng mga bayani ng tao, mahigit 2,000 taon na ang nakalipas. Inaliw ni Zhang Yi ang kanyang sarili sa ganitong paraan at bumuntong hininga sa kanyang puso. Sana pagkatapos ng katapusan ng mundo, wala na silang masyadong makapangyarihang mga individual. Oh! Maaari akong pumunta at pag-aralan kung bakit may mga supernatural na nilalang sa mga misteryosong grupo sa ilalim ng lupa. Pinag-usapan ito ng mabuti ni Zhang Yi at Yang Xingxin. Sa pagkakataong ito, lahat ng miyembro ng pamilya ay pumunta sa Snowy Plateau. Ang mga palaka na lang ang naiwan sa bahay para mamahala sa breeding farm. Anyway, kung may nangyari talaga, hindi na siya magtatagal at bumalik. Gayunpaman, ilan lamang ang mga lumalaban na nagpakita, habang ang iba ay nagtago sa dilim at hindi madaling nagpakita. At sa pagkakataong ito, kailangan mong itago ang iyong pagkakakilanlan. Sa pamamagitan lamang ng pagtatago sa iyong sarili sa kadiliman at pagmamasid sa iyong mga kalaban sa araw maaari mong samantalahin. Walang dahilan si Paji Jesang para ibunyag ang impormasyon tungkol kay Zhang Yi at iba pa.
At pagdating ng panahon, kung biglang ihayag ni Zhang Yi ang kanyang lakas, mahuhuli niya ang ibang miyembro ng pamilya na hindi nagbabantay. Pagkatapos ng lahat, hindi alam ni Zhang Yi kung gaano kalakas ang bigay ng Diyos na Epsilon sa Snowy Plateau. Ngunit ayon kay Paji Jesang, para siyang Diyos sa talampas ng nyebe, at madaling tangayin ang sinumang kalaban sa isang hampas. Pagkatapos ng talakayan, tinawagan ni Zhang Yi ang Portable Smart System at hiniling na makipag-ugnayan kay Paji Kelsang. Sa oras na ito, buong araw ay nag-aalala si Paji Jesang. Pagkatapos ng katapusan ng mundo, isang blizzard ang dumating na nagpahirap sa panlabas na transportasyon sa buong manyebe na talampas. Sa kanyang huling paglalakbay sa Shengjing, sinamantala niya ang pagkakataong ilipat ang ilan sa kanyang mga ari-arian, ngunit upang hindi mapukaw ang hinala ng ibang mga pamilya, medyo ayaw pa rin niyang sumuko. Kaya karamihan sa kanyang mga ari-arian at pribadong sundalo ay nanatili sa manyebe na rehiyon. Gayunpaman, ang kasanayang ito ay matutuklasan. Ngayon, sa pagdating ng Chuanzhao Dharma Assembly, ang pamilyang Yashelangtay ay nagbigay ng mas malaking pressure sa pamilya Paji. Kung hindi dahil sa solemnidad ng Chuanzhao Dharma Ceremony at isang pahiwatig ng pagkamangha para sa Tantric Buddhism, naramdaman pa ni Paji Jesang na ang pamilyang Yashelangtay ay gagawa ng aksyon laban sa kanila anumang oras. Pero kahit hindi ngayon, sooner or later lang mangyayari ang araw na yon. Maaari siyang tumawag ng tulong sa ibang bansa, tumakas, o maghintay na mamatay. Imposible ang pagsuko, at hindi papayagan ng pamilyang Yashelangtay na mabuhay si Paji Jesang, na may mataas na impluensya sa lupaing may nyebe. Nang siya ay nag-aalala, dumating ang mensahe ni Zhang Yi. Nang makita ito, agad na nagbigay ng utos si Paji Jesang sa kanyang tapat na personal na bodyguard na si Solang Deji, "Screen away everyone." Si Solang Deji, isang malakas na tao na parang bakal na tore, ay tumango, pagkatapos ay kumaway, at agad na inilabas ang lahat ng mga katulong sa marangyang silid. At pagkatapos ay tinawag ang mga ganap na armadong pribadong sundalo upang bantayan ang bawat sulok. Noon lang nakalusot si Paji Jesang. Si Zhang Yi ay medyo naiinip na maghintay, at sinabi ni Paji Jesang na may nakakabigay puri sa kanyang mukha, "Pasensya na, Ginoong Chaos. Ang tawag sa iyo ay talagang napakahalaga, at kailangan kong tanggihan ang lahat." Mahinahong sinabi ni Zhang Yi, "Naiintindihan ko na tama kang maging maingat. Hayaan mong tanungin kita, ilan sa iyong mga tao ang nakakaalam na nakipag-ugnayan ka sa akin?" Pinigil ni Paji Jesang ang ngiti sa kanyang mukha at seryosong sinabi. "Pagkatapos umalis sa Shengjing, ang bawat pakikipag-ugnayan ko sa iyo ay napakalihim at hindi ko sinabi kahit kanino. Tungkol sa pagiging nasa Shengjing, nag-host ako ng piging para sa mga kinatawan mula sa bawat rehiyon. Mahirap para sa sinuman na hulaan kung ano ang iyong ginagawa." Ngumisi si Zhang Yi, "Dapat kang maging maingat laban sa iba. Sino ang nakakaalam kung mayroon kang mga tinatagong ahente mula sa ibang mga pamilya?" Nang marinig ito ni Paji Jesang, hindi niya maiwasang makaramdam ng kaunting lamig sa kanyang likuran. Ang mga bantay at kasambahay sa paligid ko ang pinakatapat. Ang kanilang mga pamilya ay mga miyembro ng pamilyang Podge sa loob ng maraming henerasyon at malinis ang kanilang background. Sinabi ni Zhang Yi, "Hindi mahalaga ang mga yon, naniniwala ka pa rin ba dito? Lahat ay may presyo at maaari nilang ipagkanulo ito kapag naitakda na ang presyo, kaya hindi ako naniniwala dito." Natahimik si Paji Jesang at saglit na hindi alam ang sasabihin. Naisip niya sa kanyang sarili, ayon sa ibig mong sabihin, walang sinuman sa mundong ito na mapagkakatiwalaan mo. Sa katunayan, napakahigpit ng kontrol ni Paji Jesang sa mga taong nakapaligid sa kanya. Sa panahon ng impormasyon, nagpapasa ka man ng impormasyon o nakikipag-ugnayan sa isang tao ng palihim, napakadaling matukoy. Sinabi ni Zhang Yi, "Pag-usapan natin ang Demon Kingdom." Pinikit ni Zhang Yi ang kanyang mga mata, "Medyo interesado ako sa bagay na yon at gusto kong puntahan at tingnan." Tuwang-tuwa si Paji Jesang. Matapos ang pagsusumikap na pasayahin si Zhang Yi sa mahabang panahon, sa wakas ay nakakuha ako ng positibong sagot mula sa kanya. Bumangon ang pag-asa sa puso ni Paji Jesang. Marahil, mabubuhay siya ng maayos sa Southwest Region. May pagkakataon pa na ibagsak ang pamilyang Yashelangtay at bawiin ang dominasyon ng Southwest Region. Napalunok si Paji Jesang, "Sasabihin ko lahat ng gusto mong malaman. Basta't matulungan mo ang pamilya nating Paji na mabuhay dito." Mahinahong sinabi ni Zhang Yi, "Kung gayon, depende ito sa kung gaano kalaki ang pakinabang na makukuha ko mula sa iyo. Lagi akong gumagamit ng pera para gumawa ng mga bagay.
Sinabi ni Paji Jesang, huwag kang mag-alala, hanggat matutulungan mo akong matagumpay na makuha ang kayamanan ng Demon Kingdom sa ilalim ng Snowy Mountains, ang iyong ani ay tiyak na mas malaki kaysa sa inaakala. Ngumisi si Zhang Yi. Ayan na. Ang pasukan sa Demon Kingdom, na sinasabing selyadong sa ilalim ng Snowy Mountains, ay hindi pa nabubuksan ng mahigit 2,000 taon. Naisip lang ni Zhang Yi na ito ay mukhang isang misteryosong sibilisasyon sa ilalim ng lupa, at maaaring mayroong isang bagay na katulad ng pinagmulan ng mga Diyos o ang espiritu ng mga ritual, kaya nagpasya siyang pumunta at tingnan. Kung sakaling makita niyang wala ang mga bagay na yon, tatalikod siya at aalis. Pinag-usapan ng dalawa ang araw. Wala pang isang buwan bago gaganapin ang Chuanzhao Dharma Conference. Ayon kay Paji Jesang, ang relasyon sa pagitan ng apat na puwersa sa Snowy Plateau ay nagiging mas sensitibo. Ang pamilya Yashelangtay ay nanliligaw sa iba pang 2 pamilya at kinubkob ang pamilya Paji. Gayunpaman, ang iba pang 2 pamilya, ang pamilya Xiaza at ang pamilya Lamin ay hindi madaling gamitin bilang mga baril. Higit pa rito, sa Snowy Plateau, mayroon pa ring grupo ng mga rebeldeng tao na ayaw magpasakop sa Chaiba ng Sangjia Monastery at gumagawa sila ng kaguluhan sa Snowy Plateau. Binalak ni Zhang Yi at ng iba pa na itago ang kanilang pagkakakilanlan sa paglalakbay na ito, kaya nagkataong pumunta sila sa pangalan ng mga mersenaryo. Pagkatapos ng lahat, ang lahat ng mga puwersa ay nagre-recruit ng mga tropa kamakailan, at hindi nakakagulat na ang mga mersenaryo ay madalas na lumilitaw sa lahat ng mga partido. Nagpasya si Zhang Yi na pumunta sa loob ng ilang araw. Kung tutuusin, may kailangan pa siyang ayusin sa bahay. Nagkasundo ang dalawa at tinapos ang komunikasyon. Kaagad, tinawagan ni Zhang Yi ang lahat sa shelter, at sinabi sa kanila ang tungkol sa kanilang paparating na paglalakbay sa Snowy Plateau. Pagkatapos makinig ng lahat, baka sa mga mukha nila ang curiosity o expectation. Snowy Plateau. Hindi ba yon ang teritoryo ng Southwest Region? Noon pa man ay may hindi mabilang na misteryosong mga alamat sa lugar na yon na nagpapananabik dito. Sabi niyang siya na may pag-asa. O maaari tayong pumunta sa Sanggar Temple para sambahin ang Diyos at manalangin para sa pagtatapos ng panahon ng yelo. Sa hindi kalayuan, ang kanyang pinsan na si Yang Xingxin ay nagsabi ng walang galang. Ang Snowy Land ay mahiwaga, ngunit ito ay hindi isang mapayapang lugar. Mula noong sinaunang panahon, maraming nakakatakot na alamat doon. Lalo na ang ilang mga tradisyonal na kaugalian ng Tantric Buddhism, natatakot akong masusuka ka pagkatapos makita ang mga ito. Ikinalat ni Zhang Yi ang kanyang mga kamay, ang paglalakbay na ito sa talampas ng niebe ay iba sa pagpunta sa Shenjing. Inanyayahan kaming pumunta at mayroon kaming layunin. Tinalakay lamang ni Zhang Yi ang bagay kay Paji Jesang ng detalyado kay Yang Xingxin sa ngayon at walang ibang nakakaalam ng mga detalye. Ngunit ngayon, sinabi pa rin ni Zhang Yi sa lahat ang buong kwento. Nang marinig na may kasamang ganitong komplikadong labanan sa kapangyarihan, pinigilan din ng malaking lalaki ang kanyang nakaka-relax na ekspresyon. Ito pala ay power struggle sa Southwest Region. Pero may kayamanan nga ba sa ilalim ng Snowy Mountains? Kung ganoon, pwede nating samantalahin ang pagkakataon at mauunang kumain ng alimango. Baka makakuha tayo ng napakalaking halaga ng pera. Yaman! Mahinahong nagsuri si Zukir. Tumango si Zhang Yi, iyon ang iniisip ko. Matagal ko nang pinag-isipan ang bagay na ito. Darating na ang katapusan ng mundo, at ang mundo ay mas mapanganib kaysa sa inaakala natin. Kung maaari, umaasa akong manirahan dito kasama ka ng walang anumang alalahanin sa natitirang bahagi ng aking buhay. Ngunit sa ngayon, malinaw na wala tayong sapat na ligtas na kondisyon sa pamumuhay. Pinunasan ni Zhang Yi ang likod ng kanyang mga kamay at seryosong tinitigan ang lahat. So, don't slack off, work hard to become stronger, and then everyone can live well together.